Kumusta mga anak ng Diyos? Amen? God is good? God is good? Parang mahina ang sigaw sa malakas na tanong. Gano'n makabuti ang Diyos sa buhay ninyo? Gano'n makabuti ang Diyos sa inyong buhay? Lo, nakikita ka ba yung kabutihan ng Diyos? O baka hindi mo nakita ang kabutihan ng Diyos, ang nakita mo lang ang iyong sarili, ang iyong pagalingon. Lo, hindi mo nakita kung gaano kabuti ang Diyos araw-araw sa iyong buhay. Mga kapatid, no, ang kabutihan ng Diyos kailanman ay hindi magbabago. Amen. Praise God. Kanina sa ating pamalando, salamat sa Panginoon. May puwan pa tayo? May puwan? May puwan? Ay, may pag-aros mga bata. Sige mga bata, doon kayo sa nandun si teacher. Leslie, nandun sa doon kayo sa kabila. Sige. Praise God. So, salamat sa Panginoon. Kapatid, no? Praise God. Salamat sa buhay. Nagating ka pa din doon sa araw ito, kasama natin siya. So, welcome po sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. So, maraming salamat sa panahon ninyo sa araw nito na kung saan tayo ay sama-sama magsamba at magpapasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, ang ating pamalan kanina is continuous, no? Ang mga verses, so, hindi nagkakalayo. So, salamat sa Panginoon mo kami po sa Teresa. Pero dahil na ang February ay nakasintro sa pag-ibig. Amen? Lo, parang, naniwala pa kita pag-ibig? Parang maluyaman. Maluyaman, no? So, ang pag-ibig naman ay may uyang o wala, may asawa o wala. Pero ako naniwala na ang bawat isa ay mayroong pag-ibig. Sapagkat ipinaganak tayo na mayroong pag-ibig. Iniligtas tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig. At ang pinagmula ng lahat ng ito ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw. Pag-ibig din ang pumukaw ng Diyos para iligtas ka mula sa kapamakan. Amen? Praise God. Ang January 14, no, hindi nakasintro ang pag-ibig. Hindi nakasintro ang pag-ibig. Although ang mundo, ang sintro ng pag-ibig ng mundo ay February 14. Kaya pagkatapos sa February 14, kaya ka mo, ang daming sweet ka mo, nakita ko, naghahanap mo sa makasada. Magpasadakol ka na lang eh. Sana all. Diba? Pero sigurado, minsan bibiniro ako, sabi ko, mag-away kayo. Alam ko naman na pagkatapos sa February 14, mag-away din. Naingit na siya ako siguro. Okay. Nag-aaral natin yung February 14, hindi no? Kasi parang hindi yata nag-aaral natin yung February 14. Praise the Lord. Pray ng Panginoon. Sige po, so ating topic sa umaga ito, mamaya siguro kayo mga announcement tayo mamaya. Kids, so ating topic, mayroon pa tayong PowerPoint? Wow. Actually, sa PowerPoint na kayo. No? So ang ating topic, ating pag-usapan sa umaga ito, no, nothing can separate us from the love of God. No, wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Praise God. So tingnan natin, no? Tingnan natin ang konteksto, ang verses, kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ayan, nothing can separate us from the love of God. Ano sabi ni Pablo? Sa Roma 8:38, verse 30 to 39, Romans. So, sabi ng Bible, sapagkat, sabi ni Pablo, sapagkat, natitiyak kong walang magkapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga panguluhan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang paghihirap, ang katastaasan o ang kalaliman, o alinbang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos dahil pinagaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, okay, ulitin ko, no? Grabe yung powerful yung verse na sinabi ni Pablo. Okay? So, mga kapatid, ngayong araw nito, hindi tayo narito para makinig lang o narito tayo para maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi lang para makinig lang tayo.
Hindi lang para wala lang. No? Naparito tayo dahil gusto natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ganito tayo para gusto natin maranasan lalo ang presensya ng ating Panginoon. Alam mo, may mga tao pumapasok sa church na pumapasok dito na pagod. Pagod na. Amen? Sino dito hindi ka na mapagod? Di ba? Minsan may panahon na mapagod na. Minsan na napapagod na magsimba. Di ba? Pero dito rin, pagod na sa buhay. Di ba? Pagod na sa mga problema. Pagod na sa relasyon. Diba? Kaya nag-iwalay, yung wala namang relasyon, harap ng relasyon, kasi pagod na, walang kasama, pagod na walang uyak, diba? Sino yung napapagod na walang uyak? Mas maupay tayo walang uyak para walang kakaaway. Diba? Kasi yung iba ngayon, kaaway na yun. Okay, so maraming mga tao. In the church, pumapasok na bagsak yung puso, damdamin, bagsak yung mind, emosyon, diba? Bagsak yung kaisipan, diba? Yung iba ay puno ng takot, walking, di ba? May mga gano'n, no? Tapos mga baga, walking. Kung hindi na kami magkita, makamadya ako. Ano, mga gano'n, no? Di ba? So marami, may mga pusong sugatan. Tama? Hindi magkaintindihan sa pamilya. Gulo. Minsan, pag nag-away, ano gusto mo? Away, gulo. Wala ka pa pagpipilian. Di ba? Saan ka magpipili kung away o gulo? Lahat. Paggulo ang nasa harapan mo lagi. Tama? Yung pansagpipil sa dito, parang tayo ng gulo. Diba? Paggulo ang ating politika. Paggulo. Lahat. Sa panimalay, parang nasa natin yung gulo. Diba? Parang wala ka na mapupunta eh. Pag hindi sa church, paggulo eh. No. Wala ka na mapupunta talaga. Kaya, bagsak yung damdamin mo, yung emosyon mo, talagang grabe, bagsak. Pero mga kapatid, gusto ng Diyos na malaman mo, gusto ng Diyos na malaman mo na mahal ka niya. Amen? Hello? Ano sabi na sa iyo? Anak, mahal pa rin kita. Hello? Yan ang gusto ng Diyos ipagod sa iyo sa araw ito. Kanina, malinaw yung sinabi ng pamalan ko. Amen? Mahal pa rin tayo ng Diyos. Why? Sapagkat anak ka. Kaano makapasaway ang anak sa magulang? Dahil anak mo, mahal mo pa rin siya. Okay, okay na din, pali. Okay na, no? Huwag ka matakot. Okay. Hayaan mo siya. So, mahal pa rin tayo. Tama pa rin. Ang anak, kapag nagkamali sa magulang, tanong ko sa iyo, anak pa rin siya ba? Hindi. Anak pa rin. Hindi na wala yung pagkaanak. Nandun pa yung magiging anak mo. Kahit pasaway tayo sa ating magulang, anak ka pa rin. Ganun din sa Diyos. May panahon na pasaway tayo sa harapan ng Panginoon, pero anak ka pa rin ni Lord. Amen? May panahon na layo ka kay Lord, ayaw mo makipag-usap sa magulang, ayaw mo makipag-usap kay Lord, pero mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? Naalala niyo po ni Kalsan na pag nag-video po ni Kalsan, ang isang ama ay patuloy pa rin siya nag-ama, nag-antay, no? Inabangan niya ang kanyang anak. So, ganun, no? Tayo kamahal ng ating Diyos. Okay? So, ang sabi ng Diyos sa iyo, anak, mahal pa rin kita. Sabi mo sa katabi, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Praise God. So, balik natin, basahin ang Roma 8:38-39. Sapagkat, sabi ni Pablo, natitiyak ko, wala magkapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan, tingnan nyo, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamuluhan, ang mga pangyarihan, ang kasalukuyan, present tense, di ba present, kasalukuyan, o ang hinaharap, ang katastaasan o ang kalaliman, ang litang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ipinagkaloob. Ano ibig sabihin? Ibinigay na ba? Nasa iyo na. Lo, sa pamagitan ni Kristo. Kaya ang gawin no, nothing can separate us from the love of God. Kaya kailangan tumayo tayo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo sa atin. Amen? Huwag tayong tumayo sa ating sarili. No? Pinakita ko sa iyo, different. Yung dalawang disciples, si Peter, naalala nyo? Si Pedro at saka si Uchan. Si Pedro, tumayo sa kanyang posisyon,
na mahal niya ang Panginoon. Pero si John, tumayo sa kanyang posisyon na mahal ako ng Panginoon. Hello? So, sino naging matibay sa dalawa? Si Pedro, si John. Dumating ang panahon sa pagsubok, di ba? Ano nangyari? Nagyabang pa si Pedro, di ba? Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Handa kong ibigay ang aming sarili. Kung sino manghuhuli sa iyo, talagang handa niya ibuhay sa kanyang sarili. Pero nung dumating ang pagsubok, dumating dahil ulit si Jesus, nasa si Peter. Nangyari pa, ano sa'yo, no? Na tawag yan? Ipinagkanulog niya ang Panginoon. Sabi nga ni Jesus, Peter, hindi pa matapos ang 3 tiraok na manok. At ito yung nangyayari. No? Tumayo si Pedro sa kanyang sarili na mahal niya ang Panginoon. Hindi perfect ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Kailangan hindi tayo perfect. Yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi perfect. Naniwala kayo? Kayo, perfecto ang pag-ibig sa Diyos? Hindi perfecto ang pag-ibig natin sa Diyos. Pero ito magandang balita. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay perfecto. Palapakan ng Panginoon. Amen? Praise God. So, mamaya, ito ko yung dalawa. Si Jesus natin, si Pedro, si Peter. Si Pedro, sa si Juan. Okay? So, balik ka natin. No? Anong posisyon? Bakit sinabi ni Pablo, sapagkat natitiyak kong walang makapag-iwalay sa atin, sa kanyang pag-ibig. Kahit pa kamatayan. Hello? Praise God. Kaya magbubuhat ka, may mga Kristiyano, mga grabe, kahit ang dami mga pagsubok na dumating sa buhay, pero nandiyan pa rin. Why? Sapagkat alam niya na nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Hello? Ang alam niya na perfecto ang pag-ibig ng Diyos. Wala makapag-iwalay, sabi ni Pablo. Gikan sa bukba sa Diyos ka na ito. Tundi ang Diyos ay makapangyarihan. Ang pag-ibig ng Diyos ay perfecto. Hindi sinabi ni Pablo dito na wala makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig natin kay Kristo. Wala, hindi sinabi. Kaya napakalaga pa ang konteksto. Hindi sinabi ng Bible na wala makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos gikan sa ato ba? Galing sa atin? Hindi. Galing kay Kristo na pag-ibig. Kaya wala makapag-iwalay talaga. Number 1, tingnan din. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, ang isa sa pinanigan ni Pablo, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Minsan, nagbabago ang tao. Tama ba rin? Lo, in love ngayon, bukas ay wala. Nagbabago ang tao. Grabe ka, love na love mo si Lord, di ba? Napansin mo nung araw, love na love mo si Lord, kahit papahulan, pupunta ka sa church, di ba? Kahit pandemic, pupunta, kahit ang pandemic, hindi pa pipigilan, di ba? Nung pandemic tayo, gamit perfect, pag nag-perfect tayo, puro-puro eh. Ngayon na wala ng pandemic, minsan naisip ko, ano kayo, parang pinulo yung pandemic niyo, para, ang tao kasi kung ng pandemic, saka pa nagpuprosigisi, para pa sa inyo, ang dami mga pastor sabi, ano kayo, no? Bakit gano'n? Pag may pandemic, ang dami matawag gusto magpunta ng church, magsimpa. Dahil wala ng pandemic, wala na magsa-church. Diba? Nagbabago ang tao talaga. Oh. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. No? Minsan, nagbabago ang tao. Kapag may pira ka, mahal ka. Tama mali? Diba? Kapag may paginabang ka, lapit sila. Ganun, ito ang tao. Diba? Ito ang tao. Ito ang sa paligid natin, ang mundo ito. Kapag may pira ka, mahal ka nila. Para mamahalin ka ng barkada. So pag walang pira, walang barkada kung mamahal sa'yo. Amen. Pero siga, may pira ka sa wala, mahal ka nito. Amen. Kahit hindi ka magbibigay, mahal ka pa rin ito. Hello? Kapag nagkabalik ka, sa mundo ito, kapag nagkabalik ka, iwanan ka. Tama ba rin? Iwanan ka pag nagkakamali ka. Pero ang Diyos ay hindi ganyan. Hindi ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Romans 5, ano sabi? Pagkibasa. May buta ka. Ay, wala. Sige, pagkibasa rin. Roma 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Okay. Okay. So, kailan? No? Pinatunayan. Ano sabi ni Pablo? Ngunit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo. Ebidensya. Sino ebidensya? Si Kristo ang ebidensya. Pinatunayan. Sabi ng Bible, pinatunayan
ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Noong si Kristo ay namatay, yung kanyang anak. Kaya ang tunay na usapin ng pag-ibig, hindi sa February 14. Ang tunay na usapin ng pag-ibig ay John 3:16. Di ba? For God so loved the world. Wow. Hindi February 14. Pero siguro, alam naman niyo kung anong kwento ng February 14, si Valentino. Di ba? Mahaba na kung ito ko pa yan. So, dito, pinatunayan ng Diyos, sabi ng Bible, ang kanyang pag-ibig sa atin, dapat namatay si Kristo para sa atin nung tayo ay, kailan? Pinakita na Diyos sa pag-ibig sa atin? Nung tayo ay makasalanan pa. Wow, grabe. Ganun ang Diyos. Grabe pag-ibig ng Diyos, di ba? Kailan ka pinibig ng Diyos? Nung naging pag-ibig ka na? Kailan ka pinibig ng Diyos nung ikaw ay naging mabait? Hindi po. Kahit kung ikaw ay makasalanan pa, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Amen? Sa mundo, sa tao, ibigin kita kapag maging mabait ka. Tama naman. Di ba? Tama ang mundo. May tama naman ang mundo. May punto siya. Kondisyon. Kondisyonan ka. Sasagutin kita kapag may kutsi ka. Pag wala kang kutsi, patay ka. Sasagutin kita kapag nakapagtapos ka. Yung mga ganun, iba mga kondisyon. Pero si God, si Lord. No? Iba ang pag-ibig ng Diyos. No? Talagang pinatunayan niya. Ang pag-ibig ng Diyos, ang ebidensya ay ang kamatayan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Kailan? Nung ikaw ay makasalanan ka. Mahal ka na ng Diyos. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. Lalo na ngayon, dahil kay anak na ng Diyos. Amen? Lalo na ngayon na ikaw ay anak ng Diyos. Lo, mas lalo pang higit na inibig ng Diyos. Why? Sapagkat ikay anak niya. Tama? Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, kung iniwan ka ng tao, tandaan natin, hindi ka iwanan ng Diyos. Amen? Sabi ko sa katabi, kung iniwan ka man niya, hindi ka iwanan ng Diyos. Hello? Oh. Sino iniwanan? Mayroon ba? o baka kayo ng iwan? Baka kayo naman ng iwan. Okay? Okay. Kung sinaktan ka ng mundo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Mahal ka pa rin ng Diyos. Kinikinin si Joby? Ito mo ka, Joby? Okay? So, kung sinaktan ka man ng mundo, sinaktan ka man ng isang tao sa mundo ito, sinaktan man ang puso mo, pero sa Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Hindi ka saktan ng Panginoon. Amen? So, tanda natin, hindi nakabase sa performance mo ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Hindi nakabase ang pag-ibig ng Diyos sa performance mo. Pero, hindi mo nakabase. Hindi sinabi ninyo, hindi nakabase ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Nung nakita ka nyo naging mabait sa kakaibig ng Diyos, hindi po. Malinaw po ang sabi ng Bible. Hindi nakabase sa performance mo ang pag-ibig ng Diyos. Kung wala ka pang ginawa, inibig ka na ng Diyos. Tama ba rin? Wala ka pang ginawa eh. Pagkasalanan sa mundong pagkasalanan ka pa, pero pinakita ka ng Diyos, pinagawa na niya ang pag-ibig niya sa iyo. Pero sabi ko, lalo na yun, higit na yun. Di ba? Hindi na pag-ibig na mayroon ka galing sa Diyos, kung yung pabor ng Diyos na tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kasi pagkakaiba, may pabor sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya lang tayo tinatawag ng charito, blessed and highly favored. Why? Sapagkat ikaw ay nakay Kristo. Amen? So, hindi nakabase. Sapagkat, hindi ito reward. Ito ay biyaya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi reward sa ginagawa ko. Ang pag-ibig ng Diyos ay biyaya na dumating sa buhay mo. Amen? Salamat sa Panginoon na isa ka doon na naranasan at isa ka na nabigyan ng kanyang biyaya. Hindi kayo lang, hindi lahat. Sino lang yung naging biyaya? Yung mga taong tumanggap sa Panginoon. Yung mga taong ninais ng Panginoon. No? So, tanda natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi reward, kundi biyaya sa ating buhay. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas pa kaysa pagsubok. Amen?
Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas pa kaysa pagsubok. Ano sabi ng Bible? 35. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Pag-anin? O kamatayan? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi pag-ibig natin, no? Pinag-usapan natin pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo, hindi pag-ibig natin. Ang argumento ni Pablo, wala na makapaghiwalay gikan o mula sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Maliban kung pag-ibig natin sa Diyos, pwede. No, pwede. Kaya may mga tao, pagkita ka sa church, pastor, tagal na, hindi na lang kita. Dipiti. Kung saan sila posisyon. Sa pag-ibig ng Diyos sa kanila o pag-ibig nila sa Diyos. Kapag doon ka sa pag-ibig mo doon sa Diyos, ang posisyon mo, sigurado, mawawala ka. Bakit natin panahon maghila ka? Hello? Dati na paano malukay-tay ka. Pero sabi ni Pablo, wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Sa malinaw, bagi ang kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, kagutuman, kahirapan, panganib o kamatayan, sabi Pablo. No. Wala makapaghiwalay. Kapigatian, kahirapan, pag-uusig. Alam mo, magbibigan ko na argumento na bilangin ni Pablo. Pero wala, sabi Pablo. Hello? Praise God. Kaya may mga Kristiyano sa church. Gulat ka, ang dami mga pagsubok dumating sa buhay. Pero nanatili pa rin. Amen? Nanatili, nagpatuloy pa rin kay Kristo. Pero tinan mo yung parang may mga tao kita natin nasa church. Pero naguhod ka lang. Hindi mo na makita. Bakit kaya? Ano kayo dahilan? Bakit kaya? Bakit hindi sila tao nanatili? Ang sabi, hindi tunay. Hindi tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos. Ang mga tunay na anak ng Diyos, ang tunay na mga tupa ng Diyos, hindi kaya iligaw ng kaaway. Hello? Wala makapag-iwalay. No? Wala makapahimulan kalatukikan sa pagbugma sa Diyos. Hindi ito makapag-iwalay sa iyo sa Diyos. No? Ang mga kahirapan, kapigatian, pag-uusap. Hindi ito makapag-iwalay sa mga tao, tunay, na mga anak ng Diyos. Sa mga tao, tunay na tupa ng Diyos. Hindi ito makapag-iwalay. Kapag may bagyo, kapag may bagyo, natatakpan lang ang araw. Kapag may mga masamang panahon, natatakpan lang ang araw, pero hindi nawala ang araw. Tama? Hindi nawala ang araw. Natatakpan lang dahil sa mga ulan, o masamang panahon, kaya nawala ang araw. Pero nandiyan pa rin ang araw. Pag nawala yung bagyo, nawala na yung mga masamang panahon, pansin nyo, nandiyan pa rin ang araw. Hindi nawala ang araw. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos, kapatid. Hello? Ganon din ang pag-ibig ng Diyos. Bakit hindi mo naramdaman ngayon, pero nandiyan pa rin siya. Amen? Bakit hindi mo nakita at naramdaman sa buhay mo, sa panahon na humarap ka ng bagyo, sa panahon na humarap ka ng mga pagsubok sa buhay, kung tandaan mo, nandiyan pa rin ang Diyos. Amen? Hello? Nandiyan pa rin. Tulad ng isang araw, hindi na mawala. Kahit anumang masama ng panahon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Sabi mo sa iyong sarili, hindi ako iniwan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Amen? Hello? Sa gitna ng bagyo ng buhay, nandiyan pa rin tulad ng isang araw. Amen? Kahit masama ang panahon, nandiyan pa rin tulad ng isang araw. Nandiyan pa rin ang Panginoon, kapatid. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kahit sa kamatayan. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kahit sa kamatayan. Verse 38 ng 8. Ano sabi niya? Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan, sabi ni Pablo. Natitiyak ko. Sigurado. Ibig sabihin ka sigurado, sabi ni Pablo. Sapagkat natitiyak ko walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan. Hello? Amen? Kahit kamatayan, hindi makapaghiwalay talaga. Kaya di ba, mayroong isang kasabihan sa mundo? Di ba, pag yung mga nagmamahalan? Till death do us part.
Alam ko, may natin na kasal. Hindi lang ako magin, ako pag-iswa. Tawag yan, yung bispa na tawag yun. Tama ba? Bispa, yung kasama sa akin. Ganda, first time ko nabasa, grabe, yung asma. Nagkaanak ng 5, iwalay. Nagkaanak ng 5, iwalay. Pero yung kanilang kasal, tapit, yung kanilang grabe, dos pa. Diba? So sa Diyos, talaga totoo, wala makapag-iwalay sa atin, kahit ibig sa Panginoon, kahit kamatayan. Amen? Sa mundo, walang kasiguruhan. No? Sa mundo, walang kasiguruhan. Sa mundo ito, karera sa mundo ito, walang kasiguruhan. Pero sa Diyos, mayroong kasiguruhan. Palakpakan din ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya huwag mong ubusin ang puso mo sa mundo ito. Kapatid. Hello? Masasaktan ka lang. Iubos mo ang puso mo sa Diyos. Hello? Ibigay mo ang buong puso mo sa Panginoon. Hindi ka masasaktan. Bagkos, ang pangako ng Diyos sa iyo, buhay na walang hanggan. Amen? Eternal life. Maraming mga tao, inubos ang buhay sa mundo ito. Di ba? Inubos ang kalang oras sa mundo ito. Hindi mo masama na maging maghanap o ano yung dapat para sa iyo habang mabubuhay. Pero tandaan, huwag kalimutan na mayroong Diyos. Amen? Huwag kalimutan na mayroon tayong Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas. Nagbigay sa iyo ng hilinga. Amen? Para siya ay sabahin at paglilikuran habang tayo ay pinapa. So, ang libingan ay hindi katapusan. May buhay na walang hanggan kay Kristo. Amen? May buhay na walang hanggan kay Kristo. Kung hawak mo si Kristo, hawak mo si Jesus, kung hawak mo si Jesus o nasa iyo ang Panginoon, panalo ka na. Amen? Kung si Jesus ay nasa iyo na, panalo ka na. Sabi mo sa katabi, panalo ka na kung nasa iyo si Jesus Kristo. Amen? Panalo ka kapag ikaw ay mayroong Kristo sa buhay. Hindi ka talunan. Hindi ka nawawala. Hindi ka pababayaan. Amen? Ito sabi ni Roma 8:37. Ano sabi niya? Roma 8:37, hindi sa lahat ng mga ito, sabi ni Pablo, tayo ay lalong higit magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. No? Sabi niya, tayo ay lalong higit, no? Tayo ay lalong higit magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hindi pa tayo, no? Higit pa tayo sa mga mananagumpay, sabi ni Pablo. Higit pa tayo sa mga mananagumpay dahil kay Kristo na nagmamahal sa atin. Wow, grabe. So, number 4, pangapa, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kay Jesus. No, tanda natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay na kay Jesus. John 3:16. Ito yung binanggit kanina. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan. Kaya ibinigay niya kaya sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang patunay, ang cross ang nagsasabi na tayo ay mahal ng Diyos. Amen? Hello? Ganyan ka kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Pinatunayan ito ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kamatayan niya ibabaw sa krus ng Kalbaryo. Hello? Amen? Kaya huwag natin ibuhos ang buhay, oras natin sa mundo ito. Ilaan natin ang buhay natin sa Panginoon. Na siyang tunay na umibig sa atin. Na siyang nagbibigay ng nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi masama na umibig ka, pero mag-ibigin, mamahalin. Ang masama doon kapag hindi kasama si Kristo sa pag-ibig na sa puso. Dapat siya yung number 1. Amen? May kanta yun eh. Sa ating buhay, ikaw ang number 1. Tama ba yun? May kanta yan doon sa ating puso, you're the only one. Wow. Sana all. Only one ba talaga si Jesus? Siya na ba talaga?
sabi ko nila, balikan natin ang dalawang kwento ni Pedro at saka ni John. Kung paano nagtagumpay si Pedro, nagtagumpay si John and Peter. So, si Peter, sinabi niya sa Panginoon, Lord, mahal na kita, Panginoon. Handa kong ipuris, handa kong ibigay ang buhay ko para sa iyo, Panginoon. Nangako si John. Di ba? Nangako si John, nangako si Pedro sa Panginoon. Dadaan sa kamatayan, dadaan sa bangkay ang mga anuhuli sa iyo. Dadaan sa aking ibabaw sa aking bangkay. May mga ganun no? Narinig sa mga radyo yung araw, mga drama kapag nagliligawan. Wala makapag-agaw sa iyo. Dadaan sa aking bangkay. Mga ganun narinig sa mga radyo yung araw. Mga 90s. Diba? Dadaan sa bangkay. Diba? Pedro last time. Pero nangyari kay Pedro? Samantala, matapang yan sinabi sa Panginoong Sus na mahal niya si Jesus. Pero nangyari, nung si Jesus ay hinuli, tumakbo si Pedro, nawala. Diba? Kung tinatanong siya, di ba kasama ka dito? Hindi ko kilala yan. Diba? 3 beses niya itinanggi ang Panginoong Kristo. Pero sabi niya, Lord, handa ko ibigay ang buhay ko. Sinong disciple ni Jesus, nung siya ay nasa ibabaw ng krus? Sinong disipulo ang nandun sa pana ni Kristo habang siya ay nakabayubay sa krus at Kalbaryo? Si John lamang. Si Juan lang. Si Pedro, ang ibang mga disipulo nagtago na eh. Natakot sila ay huli at patay. Pero si John hindi natakot. Bakit? Sapagkat alam ni John na mahal siya ng Panginoon. Alam ni Juan na mahal siya ng Diyos. Kaya hindi natakot si Juan eh. Nandun siya sa mismo sa harap sa krus ng Panginoon Jesus habang ang Panginoon Jesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Si John lamang ay nasa krus ng Kalbaryo. Saksi. Kumpara sa ibang mga disipulo. No? So bakit napagtagumpayan ni John yung takot? Bakit napagtagumpayan ni John ang banta na pwede mangyari sa kanya? Bakit? Dahil matapang si Juan? Hindi. Dahil ba si Juan ay magaling? Hindi. Kaya nagawa ni John at napagtagumpayan niya ang banta sa kanyang buhay at pwede siyang hulihin at patay. Bakit napagtagumpayan niya? Kasi alam ni Juan na mahal siya ng Panginoon. Alam mo kapag alam mo mahal ka ni Lord, wala ka dapat ikatakot. Amen? Kapag alam mo na mahal kami ng Diyos, wala ka dapat ikatakot. Ang tunay na na alam mo na mahal ka, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat magsilos. You know? Kaya ang silos sa mundong ito, wala sa grabe mo sa mundong ito. Hindi ka dapat matakot. Kahit pa mapalayo ang asawa mo ilang araw, isang tao, dalawang tao, hindi ka matakot. Bakit alam mo, mahal ka niya? Amen. Ganun din sa buhay natin sa Panginoon. Huwag kayo matakot. Hindi ka matatakot sa mga hamon sa buhay. Kasi alam mo, mahal ka ng Panginoon. Sabi ka naman mo, dadaan man ako sa libis ng kamatayan, sabi ni David. Dadaan man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot. Amen? Hello. Dadaan man ako, sabi ng Isaiah, dadaan man ako sa apoy, hindi ako masusunod. Hello. Dadaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Sapagkat kasama ko ang Diyos. Pagpakatin ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Sapagkat alam mo, kasama ka ng Diyos. Sino po ito sa Bible na naalala niyo? Na nasa yung tatlo na nasa hinagis doon sa pugot. Sandra, Lisa, Abednego. Di ba? Alam nila eh, na kasama nila ang Diyos, mahal sila ng Diyos, at sasamahan sila ng Panginoon. Ano sabi ni Sandra, Lisa, Abednego sa harapan ni Nabucodonosor? Mahal na hari! Hindi kami magsimba sa pinagawa kong Diyos-Diyosan, kahit ano mangyari. Sapagkat alam namin na sasamahan kami ng aming Diyos. Kahit pa, sabi niya, kung sakali, hindi kami sasamahan ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Ibig sabihin, handa sila mamatay
doon sa pugo na pinagawa ni Sati Nabucodonosor. Diba? Grabe yung kanilang puso ni Sanak-Misak Abednego. Ang dami na sasamahan kami ng Diyos, pero sabi ni Sanak-Misak Abednego, kahit pa hindi kami sasamahan ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos mo. Kasi alam ni Sanak-Misak Abednego. So ano nangyari? Hinagi sila sa pugon. Yung mga buldugo ni Nabucodonosor na nagdala sa kanli Sanak-Misak doon sa pugon, namatay. Isipin mo sa bunga nga pala ng pugon, namatay na yung mga buldugo na mga sundalo ni Nabucodonosor sa bunga nga pala ng pugon, namatay na. Dahil sa sobrang init. Grabe. Kung hindi siya kung gano'ng kalakas ng init. Doon pa lang sa labas ng pugon, namatay na eh. How much more doon sa loob ng pugon? Pero nangyari, nung nasa loob ng pugon na sila, lumaki ang mata ni Nabucodonosor. Luwak kanyang mata, ilagay ang kanyang paka. Oh! Di ba tatlo lang yung inulong doon sa pugon na yun? Sabi na po nga, oh, mahal, tatlo lang. Hindi nyo. Yung naglalakad, hindi na tatlo, apat na sila. So, di ba? Anong nangyari sa pito na yun? Nung pinalabas ni Nabucodonosor ang tatlo, tinawag niya, Sanak-Misak Abednego, anak ng kataas-taas Diyos. Wow! Lord! Palakpakan na natin Diyos. Hallelujah. Praise God. Isa pinagkaitulungan ni Lord ang mga hamon sa buhay para mapapanayang mapakita ang kanyang kapangyarihan. Amen. Praise God. Pinitulutan ni Lord na parang sa Sanak-Misak Abednego sa hamon na yun para makita sa bayan kung gaano kapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran ni Sanak-Misak Abednego. Kaya kapag kilala mo ang Diyos mo, hindi ka na matatakot. Alam mo na hindi ka iiwan ng Panginoon. Alam mo, mahal ka ni Lord. Sabi ka ng Bible, nung lumabas ang tatlong ito mula sa pugon, ang sabi ng Biblia, kahit amoy na sunog sa kanilang mga gabit at buhok ay hindi. Walang nawawala sa tatlong ito. Kahit amoy man lang, wala. Amoy sunog, wala. Lumabas ang tatlong ito. At pinupuri din, dahil doon, pinupuri din Nabucodonosor ang kataas ng Diyos, ang Diyos na pinaglingkuran, di Sanak-Misak Abednego. At yun din ang Diyos natin pinaglingkuran. Amen? Praise God. Hallelujah. So, huwag tayo matakot. Amen? Lo, walay makapahimulan ka na to, kikan sa gumpa sa Diyos. Kung ikaw ay tulad na Diyos. Hello? May makapaghiwalay ba sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Wala. Amen? Kahit problema, sabi ko sa tabi ko, kahit problema, hindi niya makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kasalanan na pinagsisihan mo, hindi niya makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, kahirapan at kamatayan, hindi niya makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Hello? Kaya tumayo tayo mga kapatid sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Huwag kang tumayo sa iyong sarili pag-ibig doon sa Diyos. Sapagkat sabi ko nga, ang pag-ibig ng tao ay hindi perfecto. Maghihina ka. Ang ating pag-ibig ay may limitasyon. Tama? Ang tao ay may hangganan, may limitasyon eh. Diba? Napansin nyo? Minsan kahit ganun mo kamala isang tao, pagkapikod ka, pag naubusan ka ng pasin, kayo yung magsagad na ba? Sabi na rin, pero na po, pagpuno na ang salong. Diba? Dami naman lang, magpapakita ng pag-ibig, pero magagonda lang. Panaguna, naghiwalay. Pero grabe yung iyakan ng umpisa. Nagpapasagamat na sinagot mo kung mahal na kita. Handa kong abutin ang mga bituin. Maraming mga senaryo. So dahil hindi perfect ang pag-ibig ng tao, diba? Nagbabago ang pag-ibig ng tao. Liwan kasi ito. Nagbabago ang damdamin ng tao. Pero ang Diyos, kailanman, ang damdamin ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi nagbabago para sa iyo. Nagkakamali ka man, alam na Diyos, pag nagkamali ka, mahal ka pa rin yan. Amen? Lord, mayroon isang tao sa akin, Pastor, ako hindi ako disipa, Pastor, mahal pa ko ng Panginoon? Oh, yes. Dahil hindi nakabatay ang pag-ibig ng Diyos, dahil hindi ka nagsipa, hindi ka lamang ng Diyos. Pala sinabi ang Biblia, dahil hindi ka nagsipa, hindi ka nadyabahan. Dahil hindi nakabasa sa performance mo. Pero siyempre, higit na mahal ka ng Diyos. Diba? Higit na pabor
na mayroon ka. Amen? Sapagkat sumusunod ka sa kanyang kalooban. Amen? Sapagkat susunod mo ang kanyang mga salita, mga kapatid. So walang mga pag-iwalay. May mga tao, maaaring sa ngayon, pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat. Tama ba rin? Ha? Pag-ulit na bumagsak, palayo sa Diyos. Pakiramdam mo, malayo ka na sa Diyos. Pero mga kapatid, narinig mo na ba ang Panginoon? Narinig mo na ba ang tinig ng Panginoon? At ang sabi niya, anak, mahal pa rin kita. Amen? At sasabihin niya sa iyo, bumalik ka, mahal pa rin kita. Yan ang mga tunay na pag-ibig. Amen? Kahit nagkamali ka, tatapos sasabihin pa rin Lord sa iyo, bumalik ka na, mahal pa rin kita. Pero sa mundo, hindi na, hindi na pala nabalikan. Hiwalay na, hiwalay. Di ba? Sa mundo dito. Di ba? Pero sa Diyos, gaano man ang pagkakataon na nagkakasayop ka sa iyahang, nasayop ka, pero mahal ka pa rin ng Panginoon. At gusto ng Diyos na ituwid ang lahat kung ano ang ating mga pagkakamalit sa Kanya. Amen? Praise God. Hallelujah. Diyan ko ang lahat na tumayo. Tumog daw. Hallelujah. Kung gusto mo maranasan muli ang pag-ibig ng Diyos, mga kaputuan, mga kapatid ko sa Panginoon, lumapit tayo muli. Lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Ito ang oras. Hindi ito oras ng pride. Ito ay oras ng grasya ng Diyos sa buhay mo. Kung matagal ka ng lamig, lumapit ka sa Diyos. Kung hindi mo pa siya tinanggap ang ating Panginoon Jesus, tunay na tinanggap ang ating Panginoon Jesus, ito yung pagkataon na tanggapin mo ang Panginoon Jesus sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Yes, hallelujah. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dito sa